So yan, ito naman, yung last natin na bubuksan mga idol. So ito naman, yung para sa atin mga idol or para sa ating scope o sa unit natin mga idol. Ito yung gagamitin natin na mga idol pag just in case na kailangan natin mag-LR or mag-BBR mga idol. So ito na yung scope na gagamitin natin. So pero pwede kayo dito mag-order ng ganito mga idol. Tingnan natin to buksan. Ay ito. Tingnan natin to mga idol and tingnan natin yung kanyang image quality. Tingnan natin kung gaano siya kaganda mga idol. Alam ko maraming may mga ganitong scope. So itong kadalasan nakikita ko mga idol once na mga nag-BBR, mga ganyan mga idol, kasi itong klaseng scope mga idol yung pa the best para sa mga ganong klaseng scenario, activity mga idol. So ayan. So medyo nagkakaproblema talaga tayo sa mga pag-ship mga idol, lalo na pag galing sa labas tapos hindi naaalagaan masyado mga idol yung ating item. Yan. Ano, medyo may tama na naman yung kanyang box. So ayan, tingnan natin sa hopefully hindi mo lang tama yung ating unit. So ayan oh, tama nga. Ayan, so hindi siya nalog ito mga idol for sure. So iba yung kanyang manual kaysa sa laman. So ito mga idol, Athlon Argos BTR Gen 2 10 to 40 by 56 mga idol. So napakataas na magnification na. So hanggang 40 times yung kanyang magnification. Ito makikita natin to ay kung mga idol hindi magiging malabo siya or maganda pa rin ba siya silipin mga idol kahit ganun yung kanyang magnification. Unfortunately yung box mga idol na damage. Pumalog kasi mga idol yung kanyang scope. So tingnan natin yung kanyang scope. Ito may manual siya pero itong manual hindi ito dito. Ayan. So alam ko yan ang manual, hindi yan dyan mga idol. Ayan, tingnan natin to. So ito mga idol yung walang mount. So wala siya mga idol mount nakasama. Ito na natin, hopefully hindi nasira ito mga idol na kanyang unit. Malakas ito mga idol. Ayan. Okay. So buo naman yung salamin. Buo naman mga idol. So napakaganda rin niya mga idol. So ito talaga mga ganitong klaseng scope mga idol, wala masyadong kasama. So wala itong mount, walang mga ganito Athlon. So ikaw ang bibili ng inyong mount mga idol. So ito na para sa akin mga idol, mas gusto ko yung ikakabit natin dito is no limit mounts. Kasi ito mga ganitong klaseng scope mga idol, mababa lang po yung kanyang dial. Alam ko ito parang nasa 45 to 60 MOA lang ito. Parang 45 MOA lang. So good lang talaga siya mga idol for VR or blinking na long range mga ganyan. So ito naman mga idol, original Athlon. Ayan, napakaganda mga idol. Napakaganda. Napakalaki niya mga idol. So ito mga idol yung kakabit natin sa unit natin. Hopefully mga idol, mahanapan natin ito ng scope mount. Kasi wala pa po tayong ibang mount na pwede natin ikabit ito mga idol. Like no limit mounts mga idol. So wala pa tayong extra na mount. Ayan. So pakinggan din natin to. Okay. Same siya ng Rayton. So hindi siya ganong kalakasan yung tunog niya. So pero napakaganda naman ng kanyang feeling mga idol pag click natin. So hindi ito resettable mga idol. Alam ko parang zero stop ito. Kasi wala siyang reset. So hindi siya pull and reset. Ayan. So talagang may ikot at may ikot mo. So makikita natin yan next time mga idol kung zero stop ito. Sa ngayon mga idol, makikita natin yung image quality and feel niya mga idol. Ayan. So itong magnification na napakaganda. So ayan. So 10, so 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, and 40. So sa mga ganito mga idol na klaseng scope, ito mga idol na 10 to 40 by 56 mga idol, hindi po ito FFP. So ito mga idol is SFP po ito mga idol sa pagkakalam ko. So yung mga ganitong klaseng scope mga idol na tinatawag na true magnification or true asset ng magnification. So sa tingin ko ito mga idol, hanggang 40 times yung magnification niya, so nasa 20. So nasa 20 times mga idol, yung ibig sabihin ng true mga idol is 1 inch is equivalent to 1 MOA at 100 yards mga idol. So dapat yung 1 MOA target like 1 inch or 1 inch something mga idol, sasakto yan ng 1 MOA sa magnification niya mga idol down sa 100 yards. So para makita yan mga idol, kailangan mo maglagay ng isang 1 inch something na or kahit 1 inch lang mga idol na box or anything
na lalagay mo dun sa target sa 100 yards mga idol, ilalagay mo siya dito. Then try mo igagalawin yung magnification na dapat papasok siya dun mga idol sa 1 MOA. So pag pumasok siya dun mga idol, yun ang true magnification mo. Kasi pag ito yung mga klaseng FFP, yung mga idol, ito yung sinasabi natin na pag maximum zoom ka or mababa yung zoom mo, iba po yung kanyang hold pag nag-hold lang tayo ng target. So hindi po siya parehas ng FFP na once na naka-hold ka na ng pag nakita mong so, minimum magnification niya 1 MOA, kahit i-max mo yan mga idol, 1 MOA pa rin yan. So ito mga idol, mag-iiba po siya every time na iba din yung kanyang set ng magnification. So as much as possible yung mga ganitong units mga idol, ganitong klaseng scope, hindi na po pinaglalaroan yung magnification or nagda-dial lang tayo dito. So ito yung sana yung magagandang gamitan ng dial system kasi napakanipis po ng ganitong klaseng mga reticle. So sa FFP lang makapal yung masyadong reticle, yung mga pag na-zoom mo na kakapal na po yung kanyang reticle. Samantalang yung ganitong mga SFP mga idol, hindi po gumagalaw yung kanyang reticle once na nagagalaw natin yung ating magnification. Ayan. So ito mga idol, once na ginagalaw natin yung magnification, yung gagalaw lang po dito is yung image po, hindi po sasabay yung ating reticle. So hindi nyo po makikitang lumalaki din yung inyong reticle. So ganun pa rin siya as pinong-pino. Kaya mas maganda siya mga idol lang sa mga VR, then sa mga silhouette targets, mga ganyang klaseng activity mga idol. Kung size hunting naman ito mga idol, hindi na siguro maganda kasi 10 times yung magnification niya mga idol. Pero kung trip mo naman mabigat lang siya mga idol. Kung trip mo naman pwede din naman yung mga idol. So napakalaki lang yan mga idol. So wala din siyang free na sunshade. So kung maglalaro tayo mga idol, mas maganda sana kung meron tayong sunshade just in case mga idol na yung position or yung area ng paglalaro ay salubong sa araw mga idol, yung spot niya. So pwede nyo sanang gamitan ng ganun. So anyways, tayo naman mga Pinoy mga idol, madali lang yung gawa ng paraan mga idol. So sa mga ganitong klaseng diskarte, pwede natin i-adapt yung ginawa ng parts. Yung ginawa ng parts, meron siyang butas na isa dito sa gitna mga idol, na napakaliit lang. Parang silip mo na din lahat mga idol. Ewan ko lang kung effective yun sa mga ganitong klaseng scope mga idol. Pero pwede rin yan subukan, lagyan ng box at butasan natin ng maliit na butas sa gitna mga idol. Tingnan natin kung makikita natin yan mga idol sa scope mga idol. Subukan natin to mga idol, salpak natin yung ating scope ka mga idol para makita natin yung image quality nito mga idol, down range mga idol. So meron tayo ditong distance mga idol na iba-iba yung distance, random distance lang. Subukan lang natin kung maganda yung quality ng image or glass niya mga idol. Tingnan natin yun. So yun, ito naman yung ating Athlon. Ito mga idol is hindi tayo kulang itong box niya. Bitlag pa yung ating yan. So ito naman mga idol is Athlon Argos BTR Gen 2 10-40 by 56. So ito mga idol yung may 56 magnification. So sinubukan ko lang dito sa dial, may zero stop. So hindi ko pa nakakalikot mga idol. So nagsubok sana ako ng dial niya mga idol yan. Record natin. So ito siya mga idol sa 90 yards mga idol. So ganyan yung clarity niya. Ito yung pinakamababa niyang magnification nasa 10. So 10 times yung magnification niya na pinakamababa. So 10-40. Try natin i-zoom. Ayan. So ito mga idol, kung mapapansin nyo, is SFP po ito. Hindi po siya FFP. So kung nakikita natin, yung ganyang reticle mga idol is hindi po gumagalaw habang yung image ng nakikita natin dito is yung lumalapit sa atin. Ayan. So pansinin ulit natin ha. Tingnan nyo yung numbers dyan. So nakikita ko dito sa screen is yung number 2 lang na pwede kong mapakita sa inyo. Yan. So kung mapapansin nyo, nakalabas na yung number 2 dito sa ating puno. So habang ginagalaw nyo yung magnification nyo, is yung image lang po yung gumagalaw habang yung reticle, hindi po siya gagalaw. So ito yung isang kagandahan dito mga idol, lalo na kung nagda-dials po kayo. Kasi ito laging precise yung pwede nyong gawin dito once na nagda-dial kayo dito. So ito naman mga idol, kung halimbawa mag-hold tayo, so dapat meron tayong fixed magnification lang. So hindi po tayo dito pwede mag-hold na iba't ibang magnification gagamitin natin kasi hindi po tatama yan. So mag-iiba po yung kanyang point of impact. Ayan. So halimbawa, example mga idol, sa 50 meters, like bumaba tayo ng
sabihin natin 3 MOA sa maximum or sa zoom na 10 times. Yan, sa zoom na 10 times, bumaba na tayo ng 3 MOA. So, nakikita natin, halimbawa. Then, pag zoom natin yan, mga idol, ng 40 times, so, kahit dagdagan natin ng ilang zoom magnification yan, mga idol. Pag pinutok yan ulit, mga idol, hindi na po yan 3 MOA. So, madadagdagan na po yan, mga idol. So, ganun siya, mga idol. Unlike sa FFP, na pag drop niya is 2 MOA or 3 MOA sa certain distance, mga idol, kahit anong magnification yung gamitin nyo, ganyan yung drop niya, mga idol. So, yun ang isang kagandahan doon. Napakadali po sa kanya mag-hold. So, ang kagandahan naman dito para sa akin is napakanipis po ng reticle ng SFP. So, wala pa akong nakitang SFP na makapal. So, kung merong makapal, hanggang dun lang siya. So, yung FFP naman, mga idol, once na tinataasan nyo yung magnification nyo, mga idol, is iba din yung kanyang reticle. Ayan. So, pag mas mababang magnification nyo, maliit yung kanyang reticle or yung yung reticle niya maliit. Then habang ginagamitan nyo ng magnification o tinataasan nyo yung magnification is lalaki din siya, mga idol. So, lalaki siya sabay nung image sa nakikita natin. Ayan. Nakalimutan ko yung mas magandang pag-deliver dyan, mga idol. So, ayan. So, try natin. Ito yung 90. Ayan. Tingnan natin dito sa 100. Ayan. Yan. So, dito naman, try natin dito. Yan ang ganda, ang linaw. So, ito din isang maganda dito, mga idol, kasi kaunting galaw din. So, lahat ng scope na binuksan natin ngayon, mga idol, kaunting galaw lang natin sa ating parallax, mga idol, pwede na tayo mawala. So, pwede na siya mag-blur. So, pwede na, madali mo siya mahanap na sakto yung parallax mo. Ibig sabihin, once na nag-engage tayo ng mabilisan, mga idol, sa target, kaunting galaw mo lang ng parallax na luminaw siya. Once na naglinaw siya, ibig sabihin, center na or maganda na yung inyong scope. Hindi na po siya malayo kasi yun ang explanation natin dyan. Once na hindi po tama yung parallax sa inyong distance ng target nyo, mga idol, hindi lang sa malabo siya titingnan, kundi yung inyong pag-sight o yung aiming nyo, mga idol, minsan iba po siya. Kasi kung mapapansin nyo, once na ginagalaw nyo yung ulo nyo dito sa inyong scope, mga idol, sa likod ng scope nyo, gagalaw din yung reticle ng ganyan. So, that means, mga idol, kada dikit ng ulo nyo dito sa scope, mga idol, ay sa unit nyo, magkakaroon tayo ng ibang point of impact dyan, mga idol. Once na hindi po tama yung inyong set ng parallax. So, pag tama po yung set ng parallax nyo, kahit anong galaw nyo dyan, mga idol, steady yan sa gitna. Yan po yung tamang parallax setting. So, sa every distance, kailangan mong galawin yung inyong parallax, mga idol. So, para makuha nyo yung ganong klaseng tamang point of aim. Ayan, mga idol. So, hindi po siya gagalaw-galaw. So, napakalinaw niya, mga idol. So, ito, tingnan ko lang kung anong time. So, ito, mga idol, nasa 16 times. Subukan natin siya try natin kung hanggang saan natin siya pwedeng. Naku, kahit ano dito. Hanapan natin ang mas maganda pa. Ayan. So, ito siya, mga idol. Medyo kasi dumilim dito sa area ko, kaya hindi ko nakikita ng maayos. Tapos, gumagalaw yung ating scope. Ayan. So, ito siya, mga idol, sa 40 times na magnification. 120 yards ito, mga idol. So, kaya mo dito makita, mga idol, kahit langaw. Sa 120. So, may dumaan sa ating image. So, kaya mo dito makita yung langaw. So, yung problema mo na lang dito kung tatama ka pa rin. So, ito siya sa 120 yards, mga idol. Subukan natin babaan ulit yung ating magnification. Try natin kung hanggang saan yung ating dial, mga idol. Yan, ang ganda. So, ito, mga idol, nasa 16 times magnification. Napakalinaw niya kung nakikita natin dito sa ating background, mga idol. Or sa ating image, mga idol. So, try natin. Ang problema ko dito, mga idol, is hindi po siya dito, gumagalaw eh. Kasi mahaba. So, magbigat. Isang mount lang yung linagay natin. So, hindi ko siya dito mapapatama ng maayos kasi konting galaw lang, ayan, oh. So, pag ginalaw ko yung scope, so hindi natin siya mapapatama kung sakto yung kanyang dial. So, hindi ko natin magagawa yan, mga idol. So, next time na lang siguro pag ikinabit na natin to sa GC Mag natin, mga idol. Ngayon, dito lang muna tayo sa image quality niya. Subukan natin itong 200. Yan ang ganda. Yan.
So mas maganda na ito dito. Oh. So sa sobrang taas ng magnification niya mga idol, na-encounter natin dito yung pagdilim ng inyang image. So pag binawasan natin yan, ayan. So nandito siya, yung maganda niya or mas malinaw niya mga idol or mas may liwanag niya is nasa 24 times. So, ito yung 24 times niya mga idol. So, mas maganda naman ito. So, actually, goods na yan. So, kung mapapansin natin dito, yung floating dot natin dito mga idol is napakanipis talaga. So, napakaliit. So, kung talagang accurate yung putok nyo, accurate yung unit nyo, napakaganda nito. Ito yung isang sa pinakamagandang scope pang VR mga idol. Na nakikita natin. Ewan ko lang sa karamihan ng iba kasi pag ginamit natin ng FFP yung VR mga idol, once na nag-zoom tayo kasi mas maganda kasi sa VR, is sa mataas yung magnification natin. Lalo na kung magaganda naman talaga yung patama ng unit. So, ito, yung isang kagandahan nito kasi kahit anong magnification na gamitin mo dito, lagi kang maliit yung center dot mo. Hindi po matatabunan yung point of aim dun sa VR targets. Ayan. So, napakaganda din. So, hanap tayo dito sa, ito, yung sa 200. Ayan, oh. Ang ganda. Oh. Ito, 220 ito eh. 220 ba ito? 228. Ayan. Sa likod lang naman yan ng nung tinarget natin kanina or lilagyan natin ng aim. Hanap tayo dito sa likod ng ito na lang. Anong distance ito kasi? 367. Ayun o, pakalinaw. 367 yun mga idol ha. So napakalinaw. Ganda. Subukan natin i-zoom kung anong pwede natin. Just in case, anong makikita natin. So, ito na yung sagad ng magnification niya, mga idol. Ayan o. Gandang linaw. So, sulit na sulit pa rin, mga idol. So, kung sa tingin ko dito, mga idol, sa mata ko. Kita mo dito tansan, mga idol. Kitang-kita mo dito yung tansan. 367 years ito. So, gusto ko sana makahanap tayo ng mas malayo pa dito. Ano kaya itong punong ito kung gaano kalayo? 410. So, may nakita akong 410. Tingnan natin kung kaya natin may... Asa na yun? Ito na yun. Grabe, yan na yun oh. Grabe, lapit. Ganda. Yan. So, ito mga idol, 400 yards. Double check. 410 yards. Ito, mga idol na nakikita natin. Try natin i-zoom out. Tingnan natin yan. Ayun oh. Kung nakikita natin, once na binababa natin yung magnification natin, parang ang lapit lang niya oh. Parang halos wala nga din akong zoom. So ayan, kung makikita natin, ayan yung 200. So ito yung 400 mga idol. Napakalapit. Yun, may nakikita akong nyug sa likod oh, sa background. So ito, mas malayo ito. 486. Grabe. So 486 yards mga idol, easy. So easy, napakalinaw niya talaga mga idol. So guaranteed napakalinaw niya. Hanapan natin siya ng mga closer targets like dito lang sa mga 60. Meron ako dito, ayan, ito 60. Bukasan natin yung magnification natin. Then balik natin to sa mga nasa 60, 67. Ayan. So napakaganda. So, yun nga lang, pag nag-zoom tayo mga idol, ayan.
sa image natin dito sa ating camera is dumidilim po siya. So, masyadong madilim na pag nag-zoom tayo. So, kailangan natin siya ng ibaba. So, palagay ko ito naman is nagdedepende ito dito sa tube nito, mga idol. Kasi pag nakagalaw yung torch natin or nakadial yung torch natin, yung ocular, yung tube natin sa loob, mga idol, is yung magkakaibang angle. So, siguro naman pag na-reset natin ito, naayos natin yan, mga idol, magkakaroon na tayo ng magandang image niyan, mga idol. So, pwede natin yan alisin yung zero stop or ilagay lang ng zero stop. So, nasa sa inyo yan, mga idol. So, ewan ko itong sa kabila kung zero stop din ito, mga idol, na isa. Pero parang hindi naman yan zero stop. Pero wala kasi, wala siyang reset, mga idol. Pero ang kagandahan sa kanya, hindi mo po basta-basta madadial siya. Ayan, ito. So, maririnig natin dito yung click niya. Ayan. Ayan. So, kung napapansin natin, hindi po siya basta-basta gagalaw kasi ito po ay 1.8. Yan. Ito yung 1.8. So, ito, mga idol, is 8 times, 8 clicks, mga idol, sa 100 yards. Saka mo palang mapupunuan yung 1 inch. Kaya medyo mahaba-haba yung dials nito, mga idol. Kung titingnan natin, pero ilang MOA lang yan. Sa tingin ko, mga idol, meron lang ito, mga idol, na unit ng 45 MOA. So, kung sa 45 MOA, mga idol, marami kang dials para lang ma-reach mo yung distance na gusto mong nakaya niya, mga idol. So, sa tingin ko, mga idol, abot dito, mga idol, pag na-reset natin ito ng 150 yards, aabutin ito, mga idol, sa dial. So, kung sa dial naman, wala tayong problema, mga idol, sa FFP or SFP. So, wala tayong problema kasi lagi po siyang center or lagi po siyang nasa gitna. So, ang problema lang natin sa SFP is yung pag nag-hold tayo past the distance, mga idol, na abot ng dial natin. Yun lang naman, mga idol. Then, may mga indicators naman dito, mga idol, ng 1 revolution or 2 revolution. So, kung napapansin natin dito, meron tayo dito mga lines, ganyan. Yan po, mga idol, isang indicator, mga idol. Once na naka 1 full revolution ka na, makikita mo dyan, lalabas na po yung number 1. So, pag naka second revolution ka na, lalabas na po yan yung number 2. So, ito, mga idol, meron tong 3, 4. Parang 4. 5, 6. 6, mga idol, yung kanyang revolution, mga idol. So, ang dami na din nun. So, ito, naka-reset ito sa number 2, number 3. So, tingnan natin. Ayan. So, naka-reset siya, mga idol, sa number 3. So, pag inalis ko yan, mga idol, na 0 stop, pwede pa natin yung gapangin hanggang 0. So, dyan mo nakakailanganin, mga idol, yung inyong, ang tawag nito, yung tilted scope. So, pwede mo na siya i-tilt ang scope and nilagay natin dyan, reset natin sa 0. Then, para makakuha natin lahat ng dials niya, mga idol. So, wala tayong problemahin, mga idol, once na gagamitin natin yan. So, kahit hindi na tayo mag-0 stop dito, mga idol, may indicator naman. So, madali natin siya makikita kung saan tayo nakapag-0. Kung halimbawa, naka-0 tayo sa number 1 na indicator dito, so, mas maganda yon kasi hindi mo na kailangan yung 0 stop. So, pag nakita mong nasa 1 yan, so, ibig sabihin, lagay mo lang ulit siya sa 0, then nasa 0 na ulit tayo. So, yan, ganun lang, mga idol, kasimple yung mga ganitong diskarte. So, kung nakita natin, gabi ang linaw niya dito. So, makahanap nga ako ng ito, 25. 24 ata ito, 25. Itong nyug. So, try natin ito. Kunin natin yung isang ganda. Try natin liwanag. Ayan. So, ito, mga idol, na nyug, nasa 26 yards. 26 yards, so, medyo bitin sa BR or kulang pa para sa BR, siguro mga nasa 24 meters, mga ganyan. So, pero goods na yan. So, ito nasa 40 times. Ay, hindi pa. So, okay. Ayan. Ito yung 40 times niya. You know? So, konting galaw mo lang sa parallax, so, bagbablur na siya, napakaganda niya. So, yan, ano dito, langgam dito, kita mo langgam sa 25. So, kung sa mata, hindi mo naman makikita yung langgam, pero dito, pwede ka dito magbira ng langgam kung talagang trip mo Ganda. Sana ako. Balik natin sa 90. Yun napakadali. So, napakaganda, mga idol. So, ayan, mga idol. Athlon Argos BTR Gen 2 10 to 40 by 56. So, ito, mga idol, is ikikip natin ito at para meron tayong gagamitin just in case na kailangan na umilaro o may magpapalaro.
just in case mga idol, ikikip natin ito para meron tayong gagamitin. So, meron tayong parts, meron tayo nito. So, yung parts naman mga idol, hindi naman yung pwede sa laro, gamit lang yung pang gabi. So, meron naman tayong FFP, yung West Hunter na Arena TD, pwede din yun mga idol, pero mas prefer ko ang ganitong klaseng SFP kung halimbawa maglalaro tayo. So maybe next time mga idol, subukan natin kung paano yung performance ng dial nito. Kakalikutin lang natin to mga idol ng scope, then i-reset natin, ibalik natin sa dati yung kanyang dials para mayroon pa tayong maraming click or madials mga idol, just in case mga idol gusto natin makaabot ng medyo may distance. Sabi natin na 150, 100, 100 yards mga idol. Kaya nito mga idol mag-dial. So para at least makita natin ang maganda yung patama natin sa mga ganong klaseng distance mga idol. So kahit kalat yung patama natin, at least nakikita na natin mga idol. Hindi tulad ng ibang scope mga idol na meron tayo kasi mabababa lang yung kanilang magnification. Hindi naman natin makikita basta-basta mga idol yung point of impact natin dun sa distance. So minsan kita naman natin, pero madalas mga idol, lalo na pag marami ng tama, hindi na natin nakikita. So kailangan natin lapitan doon at takpan ulit yung mga butas para magkaroon tayo ng panibagong groupings or makita natin. Pero at least dito mga idol is kahit hindi natin puntahan yung box doon sa mga idol, pwede na natin yan makasingit. Ayan mga idol, thank you, hanggang dito lang. Take care, God bless. Peace out.